Kapapasok lang pong balita, sinugod ng mga magsasaka ang labi mismo ng Batasang Pambansa bilang protesta sa Chacha at para ipasa na ang CARP extension. Live mula sa Kamara, nagpapatrol, Willard Cheng. Julius, hindi pa man natatapos ang debate tungkol sa charter change. Agaw eksena naman dito sa Kamara ang grupo ng mga nagpoprotestang magsasakang ito. Bigla silang sumugod sa labi ng batasan para iprotesta ang pagkakaantala ng pagpapalawig sa Comprehensive Agrarian Reform Program. Angal ng may mahigit 100 magsasaka. Puro tsa-tsa na lang ang pinagkakaabalahan ng mga kongresista. Lagi rin daw walang quorum at absent ang mga mambabatas. 2 linggo na lang mapapaso na kasi ang CARP. Lumabas si Albay Congressman Edsel Lagman para kumalma ang mga magsasaka. Siniguro ni Lagman, ipapasa ang CARP extension bago magbakasyon ng Kongreso sa June 3 at isasama dito ang compulsory land acquisition o distribution. Ang ibig sabihin, oobligahin ang mga landlord na ipagbili ang mga lupa nila. Namin bilang isang mga natin to at merong compulsory acquisition na kasama yan. Pag-usapan po ninyo ngayon. Pag-usapan po ninyo ngayon. Hindi ho kami alis dito pag hindi po ninyo pinag-usapan ngayon. Aabangan kung tutuparin ang pangakong ito ng mga mambabatas. Julius? Maraming salamat, Willard Cheng. Pinababalik ng Kongreso sa dating petsa ang deadline ng voters registration ng COMELEC. Sa resolusyong inihain ni Congressman Raymond Palatino ng Kabataan Party List, hinihimok nito ang COMELEC na ibalik sa December 15, 2009 ang deadline ng pagpapatala ng mga botante sa halip na October 30, 2009. Sa ngayon kasi 10% pa lang ng tinatayang 9 na milyong first-time voters ang nagpaparegister. Ayon pa sa resolusyon, ang pagbabalik sa dating deadline ng registration ay magbibigay ng mas maraming pagkakataong bumoto ang mga kabataan. Tuloy pa rin ang dating ng mga sumbong at reklamo sa boto mo, ipatrol mo. Ako ang simula. Sa Taguig, inireklamo ng mga residente ang umano'y magulong proseso sa pagpaparehistro. Nagpapatrol, Adrian Ayalin. Imbes na maging maayos ang pagpaparehistro ng mga botante, lalong nalito sa proseso ang mga residente ng Taguig. Sa halip na dumiretso sa Commission on Elections Satellite Office, dadaan muna ang mga tao sa barangay hall. 2 valid ID lang ang kailangan para makapagpa-pre-register. Pero reklamo ng mga tao, ang barangay marami pang requirements. Kailangan ng barangay clearance, police clearance, pati sedula. Kung ano na hinahanap eh. Si Eric nung Miyerkules pa nagpasa ng requirements sa barangay pero hanggang ngayon hindi pa na-forward daw sa COMELEC ang pangalan niya. Kaya ngayon wala pa, hindi pa kami nakarehistro. Ganon din ang anak ni Aling Luz. Kung nagkakaproblema doon sa barangay hall para sa pre-registration, nililinaw ng COMELEC na pwedeng dumiretso dito sa kanilang satellite office ang mga gustong magparehistro. Sa COMELEC satellite office, ganito ang sitwasyon. Mas magulo pa at mas madaming tao. 3 araw na po kami, yung asawa ko ngayon lang po. Umabsin pa sa trabaho para hindi pa yung natawag hanggang ngayon. Sa dami po kasi nang binibigay nilang IDs, ang kaya lang po natin na i-accommodate sa isang araw ay mga 250. May reklamo pang in-email sa boto mo ipatrol mo na sa Taguig, alas 11 pa lang daw ng umaga araw-araw, hindi na pwedeng tumanggap ng iba pang magpaparehistro. Paliwanag naman ng COMELEC, binubusisi kasi nila ang bawat nagpapatala. Iniiwasan daw ng COMELEC na magkaroon ng double registrants kaya may kabagalan. Hinaing lang ng mga nagpasa ng tamang requirements, bilisan ang proseso para sila'y maging registered voter. Adrian Ayalin, Patrol ng Pilipino. Maging bahagi po ng boto mo, ipatrol mo. Ako ang simula. Ipadala ang inyong mga kwento, suhestyon o solusyon. I-text ang i-report, space name, comma, address, comma, ang inyong mensahe sa 2366. I-email din sa i-report@abs-cbn.com o mag-log on sa abs-cbnnews.com. Magtataas ng presyo ng langis ang Total Philippines simula bukas ng alas 6 ng umaga. 1.50 kada litro ang itataas sa presyo ng gasolina, 50 sentimos naman sa presyo ng diesel at kerosene. Dahil pa rin ito sa pagtaas ng presyo ng langis sa world market. Umaani ngayon
ng papuri ang Pinoy film na Kinatay na makipagtagisan sa prestihiyosong Cannes Film Festival. Lumipad na rin sa Pransya ang aktor na si Piolo Pascual para sa special screening ng pelikula niyang Manila. Nagpapatrol, Gretchen Pulido. Controversial ngayon ang Pinoy film na Kinatay na makikipagtagisan para sa pinakamataas na award sa prestiyosong Cannes Film Festival, ang Palme d'Or Award. Nag-premiere nung weekend sa Cannes ang obra ni Brillante Mendoza na pinagbibidahan ni Coco Martin. Marahas ang tema ng Kinatay tungkol sa lalaking nakita ang brutal na paggagahasa at pagputol ng katawan ng isang babae. Maliban sa Kinatay, tampok sa Cannes exhibition ng 3 pang Pinoy films, ang Independensya ni Raya Martin, isang historical drama nung panahon ng pananakop ng Amerika. Pasok naman sa short films category ang Sabungero ng PhilAm director na si Janice Perez. Samantala, nasa Cannes na rin si Piolo Pascual. Napili ang pelikula nila ni Rosana Roses na Maynila sa non-competition special screenings category. Sobrang saya ng aktor dahil sinuwerteng kilalanin abroad ang unang pelikula na kanyang pinroduce. Napakalaking karangalan sa Pinoy filmmakers ang pagkilala ng Cannes na nagbubukas ng malaking pintuan ng oportunidad sa mga Pinoy. Gretchen Pulido, Patrol ng Pilipino. Susunod, may mga lugar na mawawala ng tubig. Alamin kung kailangan ninyo nang mag-igib. Judge George Loredo hinamon si Manny Pacquiao. At mga kapanapanabik at mga bagong eksena sa buhay nila Audrey, Dave at JR ng tayong dalawa. Ipapasilip namin sa pagbabalik ng TV Patrol World.